Gusto mo? Gawan kita nganak? Pero, gumagana ba yan? Sa gitna ngang malinsangang hangin ng isang indoor pool, ito ang masalitang binitawan ng isang blonde na American military instructor habang nakatingin ng mababa sa isang maliit na lalaking taga-silangang Asya na nakasuot ng swimming trunks. Tila sinasabi niyang lahat ng lalaking Pilipino ay ganon mahina. Ang malakas na tawanan ng mga maskuladong Navy SEALs sa paligid ay umalingaw-ngaw sa mga pader na baldosa. Hindi umimik ang maliit na lalaki. Tanging ang kanyang mamata ang nanatiling malalim at payapa, tulad ng tubig sa pool. Makalipas ang 20 minuto, ang mayabang na babaeng instructor na iyon ay sumisiga at nakakawak-kawak sa tubig. Tulong! Tulong! Pakiusap! Samantala, ang lalaking taga-silangang Asya na kanyang minaliit ay kalmadong nakalutang sa ibabaw ng tubig na parang siya ang hari ng karagatan. Lahat ng Navy SEALs ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ito ang pinakakahangahangang tanawin na nasaksihan nila sa buong buhay nila. Ano nga ba ang nangyari? Taong 2000s, sa isang training center ng Navy SEALs. Alas 6 ng umaga, isang lumang taksi ang huminto sa harap ng isang malaking gusali ng indoor pool. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking taga-silangang Asya na nakasuot ng ordinaryong itim na training suit. May taas siyang 168 cm, payat, at may tahimik na aura. Siya si Jose Joey de la Cruz, 29 na taong gulang. Isang luma at itim na baklang ang dala niya. Habang nakatingala sa karatula na may nakasulat na U.S. Naval Special Warfare Underwater Training Center, para lang siyang ordinaryong mamamayan na gagamit ng pampublikong swimming pool. Sinuri siyang gwardiya mula ulo hanggang paa at napailing na lang. Para sa isang exchange member na lalahok sa isang US-Philippines Joint Special Training Program, ang kanyang hitsura ay masyadong simple at hindi kapansin-pansin. Pagpasok ni Joey sa gusali, isang napakalaking indoor pool ang bumungat sa kanya. Dobla ang laki nito sa isang Olympic-sized pool at may lalim na 5 metro. Mayroon ng 30 Amerikanong sundalo na nakasuot ng underwater training gear ang nagiinat. Halos lahat sila ay matatangkad, higit sa 180 cm ang taas. May mga sundalong African-American na ang nga naglalakihang kalamnan ay halos pumutok na sa kanilang mga swimming trunks at mga sundalong puti na may blonde na buhok at asul na mga mata. Sa paglalakad ni Joey sa gitna nila, para siyang isang batang naligaw sa lupain ng nga higanta. Nang lumabas si Joey mula sa locker room na nakasuot ng swimming trunks, lumitaw ang kanyang payat ngunit batak na katawan. Gayunpaman, kung ikukumpara sa mga higanteng Amerikano sa paligid, mukha pa rin siyang kaawa-awa. Napansin siya ni Mike Johnson, isang African-American na may taas na 190 centimeters. Ang dibdib nito ay tila 130 centimeters ang lapad, at malinaw na nakatatak dito ang salitang Navy SEALs. Hoy, bansot! Palaruan ito nga malalaki. Dahan-dahang itinaas ni Joey ang kanyang ulo at tiningnan siya. Mahigit 20 sentimetro ang agwat ng kanilang taas. Isa-isa ring naksilapitan ang mga puting sundalo. Lahat ng mata ay nakatuon kay Joey, na parang nanonod sila ngang isang unggoy sa zoo. Si Brett Smith, isang puting sundalo na may taas na 185 cm, ay umikot-ikot kay Joey habang tumatawa. Lalong hindi siya makapaniwala nang malaman niyang isa itong exchange member mula sa Pilipinas. Ito na ba talaga ang Special Forces ng Pilipinas? Naktawanan ang mga Navy SEALs. Isang tawang puno ngang pag-aalinlangan. Noon, isang babaeng may blonde na buhok at asul na mamata ang lumapit. Siya si Sergeant Jessica Wilson, isang 25 taong gulang na American military instructor. May taas siyang 175 cm at matipuno ang katawan. Napangisi siya nang makita si Joy. Tumayo si Jessica sa harap ni Joy at tiningnan siya mula sa itaas. Kahit siya na isang babae ay mas matangkat pa kay Joy. Ang kuta mo naman, sabi niya habang tinatapik-tapik ang balikat ni Joy, na parang humahaplos ng tuta.
Talaga palang malilit ang malalaking asyano, ano? Naktawanan ng malakas ang masundalo sa paligid. Si Joey ay nanatiling tahimik na nakatayo. Tanging ang kanyang makamay ang dahan-dahang kumuyom. Lalong lumapit si Jessica. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ganito lang ba ang antas ng Special Forces ng Pilipinas? Kung ikukumpara sa aming Navy SEALs. Huminto siya sandali at muling sinuri si Joy mula ulo hanggang paa. Parang nakakahiya namang ikumpara pa. Sumingit si Mike. Unga. Mas malakas pa yata ang babaeng instructor namin kaysa sa kanya. Muling umalingaw ang tawanan. Ngunit si Joy ay nanatiling tahimik, na parang kay laliman ng dagat. Hinawakan ni Jessica ang payat na braso ni Joy. Ano kayang magagawa ng braso na to? Ang kanyang tingin ay gumala sa buong katawan ni Joy. At saka niya binitawan ang pinakanakakensultong salita. Gusto mo, gawan kitang anak. Pero, gumagana ba yan? Biglang tumahimik ang buong paligid. Lahat ng sundalo ay napigil ang hininga. Isang salitang lumampas sa linya. Ngunit hindi pa rin umimik si Joy. Tanging ang kanyang tingin ang bahagyang lumalim. Nagpatuloy sa pang-asar si Jessica. Hindi ba't sa Pilipinas, sinasabi nilang daig ng maanghang ang malaki. Noon, isang pito ang tumunok mula sa malayo. Ang malakas na boses ni Colonel Dave Rogers ay umalingaw sa buong pool. Isang veteranong sundalo na nasa edad 50. Tinipon ni Colonel Rogers ang lahat ng masundalo. Lahat ay pumila sa gilid ng pool. Si Joy ay nasa dulong ng pila. Halatang halata ang pagkakaiba ng kanyang tangkat sa iba, na parang isang high school student na napasama sa grupo ng matatanda. Nagulat si Colonel Rogers nang makita si Joy. Para sa isang exchange member mula sa Pilipinas, masyado siyang maliit. Pangalan? Jose de la Cruz po. Marunong ka ba Ingles? Kaunti lang po. Sagot ni Joy na may halatang punto. Kumunot ang nuni Colonel Rogers. Bumulong si Jessica sa Coronel. Colonel, mukhang hirap siyang Ingles. Kakayanin-kaya niya ang joint training? Nag-alala rin ang itsura ni Colonel Rogers. Ngunit nasimulan na ang programa. Subukan na lang natin. Ang unang pagsasanay ay isang basic swimming endurance test. Lumangoy sa pool ng walang tigil sa loob ng 30 minuto. Isa itong basic basic para sa Navy SEALs. Lahat ngang sundalo ay tumayo sa gilid ngang pool. Nasa gitna nila si Joey, isang maliit na taga-silangang Asya na napapaligiran ng mahigantang Amerikano. Bumulong si Jessica, hindi yan abot ng 10 minuto. Sa tuno M7, sabay-sabay silang tumalon sa tubig. Malalakas na tilamsik ang naliha. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Sa ilalim ng tubig, si Joy ay naging ibang tao. Tahimik, tuloy-tuloy, at natural siyang lumangoy na parang isang isda. 5 minuto ang lumipas. 10. 15 minuto. Ngunit si Joy ay patuloy pa ring lumalangoy ng walang kapaguran. Hindi man lang siya kinakapos ang hininga. Samantala, ang mga malalaking Amerikanong sundalo ay isa-isang napapagod at nagsisimulang kumapit sa gilid ng pool. Gaano man kalaki ang kanilang makalamnan, iba pa rin ang usapan pagdating sa tibay. Paglipas ang 25 minuto, tanging si Joy at ilang veteranong sundalo na lamang ang patuloy na lumalangoy. Unti-unting sumeryoso ang mukha ni Jessica. Ang inaakala niyang susuko sa luplang ng ilang minuto ay siya pang pinakamatatak na lumalangoy. Pagsapit ng 30 minuto, tanging si Joy, si Mike, at 2 veteranong instructor na lang ang natira. Ngunit sila man ay hingal na at nagiging magulo na ang galaw. Samantala, si Joey ay lumalangkoy, parang sa parahong ritmo na parang ngayon pa lang naksimula. Tumalas ang tingin ni Colonel Rogers. Mayroon siyang napapansing hindi pangkaraniwan. Ngunit si Jessica ay dismayado pa rin. Anong magbabago kung magaling lang siyang lumangoy? Ang tunay na mahalaga ay iba.
Nasasabik na siyang makita kung gaano kawaawa ang magiging itsura ni Joey sa tunay na underwater combat training na magsisimula bukas. Ngunit hindi pa niya alam kung ano ang itinatago sa likod ng mga mata ni Joey na nakatitik sa dagat. Kinagabihan, nag-iisa si Joey sa kanyang kama sa isang sulok ngang baraks. Ang ibang Amerikanong sundalo ay nakakasiyahan at naginuman ng beer. Hindi siya inimbita. O mas tamang sabihin, walang pumansin sa kanyang presensya. Para siyang isang multo. Alas 7 ng umaga kinabukasan, nagsimula ang tunay na underwater combat training. Tinipon ni Colonel Rogers ang lahat sa harap ng pool. Ang pagsasanay para sa araw na iyon ay ang pagtama sa isang target sa ilalim ng tubig habang pinipigil ang hininga sa loop ng 5 minuto, isang pangunahing kasanayan ng Navy SEALs. Ngayon magsisimula ang tunay na pagsasanay. Ang paklangoy kahapon ay warming up lang. Umalingaw nga ang mahigpit na boses ni Colonel Rogers. Si Jessica ang humarap. Siya ang mamumuno sa pagsasanay. Bilang isang eksperto sa underwater combat, puno siya ng kumpiyansa. May mga target sa ilalim ng tubig. Kailangan ninyong sumisit, pigilan ang hininga, at tamaan ng eksakto ang target bago umahon. Huminto ang kanyang tingin kay Joey. Kung hindi mo kaya, mauna ka nang umalis. Bago ka pa mapahiya. Naktawanan ang masundalo sa paligid. Si Joey ay nanatiling tahimik. Ang unang sumubok ay si Mike. Tumalon ang malaking African-American sa tubig. Inabot siya ang 3 minuto at 10 segundo para sumisit sa lalim na 4 na metro, tamaan ang target, at umahon. Makaling. Pumalakpak si Jessica. Sunod si Brett. Mahusay din niyang nagawa ang misyon sa loop ng 3 minuto at 20 segundo. Sunod-sunod na sumubok ang mga sundalo. Lahat sila ay nakpakita ngang kahangahangang galing na akma sa isang Navy SEAL. Karaniwan nilang natatapos ang misyon sa loop na 4 na minuto. At dumating na ang huling pagkakataon. Si Joey. Sige, pakakataon na ang ating espesyal na bisita, sabi ni Jessica na may halong pangungutya. Sana naman hindi ka takot sa tubig, ano? Nagagigikan ang nga sundalo. Tumayo si Joey sa gilid ngang pool. Lalong naging kaawa-awa ang kanyang maliit na pangangatawan. Nagpatuloy sa pangasar si Jessica. Narinig ko, maliit daw ang bagang mga Asyano. Totoo ba yon? Baka hindi ka umabot ng 1 minuto. Sumingit si Mike. Tinitigan ni Joey ang ibabaw ng tubig. Ang malalim na asul na tubig ay naghihintay sa kanya, na parang isang matagal ng kaibigan. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. 1, 2, 3, at saka siya tumalon sa tubig. Isang tilamsik ang naliha. Ngunit ang tubig pagkatapos niyang pumasok ay naging kakaibang tahimik. Nawala si Joey sa ilalim. Lahat ay nagsimulang mag-oras gamit ang kanilang nga stopwatch. 1 minuto ang lumipas. Wala pa ring bakas ni Joey. 2 minuto. Tahimik pa rin. 3 minuto. Nag-umpisa ng magtaka si Jessica. Hoy! Anong ginagawa ngang isang yon? 4 na minuto. Nagsimula ng mag-alala ang ibang Navy SEALs. Baka may nangyari na sa ilalim? 5 minuto. Seryoso na ang mukha ng lahat. Kahit para sa isang Navy SEAL, hindi biro ang manatili sa ilalim ng tubig ng 5 minuto. Hindi ba't dapat na natin siyang sagipin? Akmang tatalon na si Brett ng splash. Ang ulo ni Joey ay dahan-dahang lumitaw sa ibabaw ng tubig na parang isang submarino na natural na umahon. Walang bahid ng pagod sa kanyang mukha habang lumalangoy siya papunta sa gilid ng pool. Ang kanyang pahinga ay hindi man lang humahabol. Tapos na po, mahinang sabi ni Joey. Tiningnan ni Colonel Rogers ang stopwatch. 7 minuto at 30 segundo. Halos doble ang oras kumpara sa ibang sundalo. Nang suriin ang underwater camera, isang mas nakakagulat na katotohanan ang nabunyag. Pagkatapos tamaan ang target, si Joey ay malayang lumangoy-langoy pa sa ilalim ng tubig na parang namamasyal. Nanigas ang mukha ni Jessica. Malinaw na may mali.
Ulitin mo, hamon niya. Baka sinuwerte ka lang. Tumango si Joey. Ikalawang pagsubok. Sa pagkakataong ito, mas nakatutok ang lahat. Muling pumasok si Joey sa tubig. 1, 2, 3 minuto ang lumipas. Sa pagkakataong ito, 8 minuto ang nakalipas bago siya umahon. Ganun pa rin, walang bahid ng pagod. Sa katunayan, mas matagal siya sa ilalim pero mas mukha pa siyang relax. Tumahimik ang paligid ng pool. Lahat ng sundalo ay nakatitig kay Joey na hindi makapaniwala. Bulong ni Mike. Ano ba yan? Tao ba yan? Namutla rin si Jessica. Ngunit agad siyang umiling. Ano naman kung magaling siyang sumisit? Iba pa rin ang tunay na laban. Minamaliit pa rin niya si Joey. Para sa kanya, iba ang tibay sa ilalim ng tubig sa tunay na lakas sa labanan. Ngunit ang tingin ng ibang sundalo ay nagsimula ng magbago. Malinaw na mayroong kakaiba sa kanya. Seryoso ring tinitigan ni Colonel Rogers si Joey. Sa 30 taon niya sa Navy SEALs, ngayon lang siya nakakita ng ganitong galing sa pagsisit. Sundalo de la Cruz, saan ka natutong sumisit? Sa dagat po. Maikling sagot ni Joey. Saan dagat? Sa dagat ng Pilipinas. Wala nang karagdagang paliwanag. Si Joey ay nanatiling tikom ang bibig tungkol sa kanyang sarili. Nainis na bumulong si Jessica, anong espesyal sa dagat ng Pilipinas? Minamaliit pa rin niya si Joey. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, nagsimula nang tumubo ang isang butil ng kaba. Oras ng tanghalian, mag-isa pa ring nakaupo si Joey sa sitang. Tila iniwasan na siya ng ibang sundalo dahil sa kakaibang pakiramdam na dulot niya. Lumapit si Jessica kasama ang ilang sundalo. Hoy Bansot, mukhang magaling ka ngang sumisit. May pangmamaliit pa rin sa kanyang boses. Pero ang tunay na mahalaga ay ang praktikal na laban. Bukas, armado na tayong maglalaban sa ilalim ng tubig. Dahan-dahang tumango si Joey. Magagawa mo pa kaya ang tulat ngayon? Hamon sa mga mata ni Jessica. Para sa kanya, suwerte lang ang lahat ng ipinakita ni Joey. Ngunit ang mga mata ni Joey ay nanatiling kalmado, tulad ng kailaliman ng karagatan. Kinagabihan, muli siyang nag-isa sa kanyang higaan. Nakatanaw sa dagat mula sa bintana, may malalim siyang inisip. Bukas na magsisimula ang tunay na pagsubok. Ngunit wala siyang nararamdamang takot. Sa halip, tila nasasabik siya, na parang isang taong matagal nang uwi sa kanyang tahanan. 5:00 madaling araw, mas magang gumising si Joey kaysa sa iba at pinagmasdan ang pool. Ang tahimik na tubig ay sinisinagan ng umaga. Ang aga mo, Lumingon si Joey sa boses sa kanyang likuran. Si Colonel Rogers. Hindi po ako makatulog. Kinakabahan ka ba? Yumiling si Joey. Hindi po. Gusto ko lang po talaga ang tubig. Nagtaka ang koronel. Gusto mo ang tubig? Kakaibang pananalita yan. Pagsapit ng 7:00, nagtipon ang lahat. Araw ng Armed Underwater Combat Training. Isang simulation ng tunay na labanan. Humakbang si Jessica sa harap, punong kumpiyansa. Ngayon, gagawin natin ang isang pagsasanay na tunay na para sa Navy SEALs. Sinulyapan niya si Joy. Maglalaban tayo gamit ang kutsilyo sa ilalim ng tubig. Ang layunin ay talunin o lumpuhin ang kalaban. Nagbulungan ang mga sundalo. Ang Armed Underwater Combat ay isa sa mga pinaka-advanced na kasanayan sa Navy SEALs. Pumili kayo ang kapareha para sa one-on-one na laban. Ang tingin ni Jessica ay dumapo kay Joey. Sundalo de la Cruz. Ikaw at ako ang magpapakita ang sample. Biglang tumahimik ang paligid. Si Jessica mismo ang lalaban. Nag-aalalang sabi ni Mike, Jessica, sigurado ka ba? Medyo kakaiba ang ipinakita niya kahapon. Anong kakaiba? Dahil lang mas matagal siyang sumisit? Hinamak ni Jessica. Ibang-iba ang totoong laban. Nakipaglaban na ba yan sa ilalim ng tubig kahit minsan? Minamalit pa rin niya si Joey.
Para sa isang profesional na instructor, katawa-tawa na ikumpara siya sa isang amateur. Isinuot nilang dalawa ang combat gear sa ibabaw ng kanilang swimwear. Underwater knives at protective equipment. Ang katawan ni Jessica ay talagang kahanga-hanga. 175 cm ang taas, maskulado, at kitang-kita ang abs at mga kalamnan sa balikat na nakpapatunay ng kanyang propesyon. Sa kabilang banda, lalong naging mali tingnan si Joey. Mas lalo siyang naging kawaawa ng isuot ang gear. Handa ka na ba? Mapanghamong tanong ni Jessica. Kung takot ka, pwede ka nang sumuko. Tahimik na umiling si Joy. Pumasok sila sa pool na may 3 metrong lalim. Sapat na para sa isang malalim na laban. Simulan. Sa hudyat ni Colonel Rogers, sabay silang sumisit. Agad na naging agresibo si Jessica. Ang pundasyon ng underwater combat ay ang mabilis na pag-atake. Sumugot siya papunta kay Joey. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Iniwasan ni Joey ang atake ni Jessica na parang isang isda. Walang ginamit na puwersa, natural siyang gumalaw kasabay nganggos ng tubig. Muling sumugot si Jessica, mas mabilis at mas tumpak ngayon. Ngunit wala na ron si Joey. Para siyang natunaw sa tubig at biglang lumitaw sa ibang lugar. Nakbulungan ang mga sundalong nanonood sa itaas. Anong klaseng galaw yan? Paano siya gumalaw ng ganyan sa ilalim ng tubig? Nagsimula ng mataranta si Jessica. Ilang dosenang Navy SEALs na ang nakalaban niya sa ilalim ng tubig, ngunit ngayon lang siya nakatakpo ng ganitong kalaban. Lalong naging marahas ang kanyang naatake. Ngunit hindi niya man lang madaplisan si Joey. Sa katunayan, tila nababasa ni Joey ang bawat galaw niya, na parang ipinanganak siya sa ilalim ng tubig. 2 minuto ang lumipas. Nagsimula nang humabol ang hininga ni Jessica. 3 minuto, bumagal na ang kanyang mga galaw. Samantala, si Joey ay nanatiling kalmado. Walang bahid ng pagod. Pagsapit ng 4 na minuto, umahon si Jessica sa tubig. Humihingal ng malakas, kumapit siya sa gilid ng pool. Sandali, pahinga, hirap niyang sabi. Ngunit si Joey ay nasa ilalim pa rin ng tubig. Wala siyang balak umahon. Pakaraan pang 5 minuto, dahan-dahan siyang lumitaw sa ibabaw, walang kahirap-hirap sa pahinga. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Hindi makapagsalita si Colonel Rogers. Sa 30 taon niya sa Navy SEALs, ngayon lang siya nakakitang ganitong kakayahan sa tubig. Bulong ni Mike. Tao ba talaga yan? Hindi rin makapaniwala ang ibang sundalo. Ang profesional nilang instructor na si Jessica ay ganap na natalo. Mula sa gilid ng pool, hingal na tinitigan ni Jessica si Joey. Wasa ang kanyang pride. Isa pa. Pilit niyang sigaw habang tumatayo. Hindi pa ako seryoso kanina. Ngunit pinigilan siya ni Colonel Rogers. Sapat na. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Namula ang mukha ni Jessica. Puno ngalit at hiya. Ang kanyang pagmamalaki bilang isang profesional na instructor ay ganap na gumuho. Sino ba talaga ang taong yan? Mahinang tanong ni Brett. Umahon si Joy sa tubig at tahimik na inayos ang kanyang gamit. Wala pa rin siyang sinasabi. Lumapit si Colonel Rogers. Sundalo de la Cruz, saan mo natutunan ang mga pamamaraan na iyon? Sa tubig po. Pareho pa ring maikling sagot. Saan eksakto? Sa dagat. Wala ng karagdagang paliwanag. Oras ang tanghalian? Tuluyan nang nagbago ang atmosfera sa Shertang. Iba na ang tingin ng masundalo kay Joey, isang halong takot at pagkamangha. Si Jessica ay mag-isang nakaupo sa isang sulok, wasak ang ego. Maingat na lumapit si Mike kay Joey. Hoy, taga Pilipinas ka ba talaga? Tumango si Joey. May lugar ba sa Pilipinas na nagtuturong ganyan? Ewan ko po. Malabong sagot ni Joy. Nagpatuloy ang bulungan sa masundalo. Malinaw na mayroong kakaiba. Ngunit ang tunay na pagkatao ni Joy ay nanatiling isang misteryo. Hindi siya nagsasalita tungkol sa kanyang sarili.
Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na nila siya maring malitin. Kinagabihan, nag-isa si Jessica sa pool. Nagsasanay mag-isa upang maibalik ang kanyang kumpiyansa. Ngunit gaano man niya subukan, hindi niya maintindihan ang magalaw na ipinakita ni Joy. Ano ba ang pinakaiba natin? Bulong niya. Noon narinig niya ang mayabak sa kanyang likuran. Si Joy, nagsasanay pa po kayo? Mahinang tanong ni Joy. Lumingon si Jessica. Walang bakas ngang pangungutya o pagyayabang sa mukha ni Joy. Tanging kapayapaan. Sino ka ba talaga? Diretsahang tanong ni Jessica. Nagatubili sandali si Joy. At saka mahinang sumagot, isa lang po akong taong mahilig sa dagat. Isang misteryosong sagot pa rin. Ngunit bukas, isang mas malaking pagsubok ang naghihintay. Sa isang sitwasyong parang tunay na labanan, anong klaseng anyo kaya ang ipapakita ni Joy? Isang buwan ang lumipas. Sa lupang panahong iyon, kumalat ang masismis tungkol kay Joy sa buong training center. Yung maliit na Pinoy na galing sa Pilipinas, nagiging ibang tao raw sa tubig. Tinalo niya raw ng husto si Instructor Jessica. Ngunit wala pa ring nakakaalam kung sino talaga si Joy. Siya ay nanatiling tahimik at hindi nagsasalita tungkol sa kanyang sarili. Ngayon ay isang espesyal na araw. Ang araw ang pagsisimula ang practical simulation training. Alas 6 ng umaga, lahat ng sundalo ay naktipon na naka-full combat gear, gamit ang mga kagamitang tulad sa isang tunay na operasyon. Tumayo si Colonel Rogers sa harap na may seryosong mukha. Mula ngayon, sa loob ng 3 araw, magsasagawa tayo ng isang practical simulation. Umalingongaw ang kanyang boses. Ang sitwasyon, sinakop nga terorista ang isang pasilidad sa dagat. Kailangan ninyong bumuong nga team, pumasok, iligtas ang nga bihag, at bawin ang pasilidad. Naging seryoso ang mukha na lahat. Ito ay hindi lang isang simpleng pagsasanay. Ito ay eksaktong katulad na mga isang tunay na misyon na mga Navy SEALs. Hahatiin natin ang mga team. Sinimulang basahin ni Colonel Rogers ang listahan. Alpha Team, Mike, Brett, Thompson. Isang team na binubuangang mabeteranong Navy SEALs. Bravo Team, Jessica Wilson, Rodriguez. Isang team din ng mga magagaling na sundalo. At Charlie Team. Huminto ang tingin ni Colonel Rogers kay Joey. Jose de la Cruz, mag-isa. Nagulat ang lahat. Mag-isa? Isang team training pro mag-isa siyang lalaban? Nakaroon ng bulungan sa mga sundalo. Humarap si Jessica. Colonel, hindi po ba't hindi patas iyon? Paano naman niya lalabanan ang isang buong team ng mag-isa? Pinutol ni Colonel Rogers ang kanyang sasabihin. Kung gusto ni Sundalo de la Cruz, isasama natin siya sa isang team. Lahat ng mata ay napunta kay Joey. Tahimik na umiling si Joey. Okay lang po, kaya ko pong mag-isa. Lalong lumakas ang bulungan. Baliw ba siya? Kahit gaano pa siya kagaling sa tubig, ngunit ang mukha ni Joey ay nanatiling payapa. Alas 3 ng hapon, nagsimula ang simulation. Isang malaking artipisyal na istruktura na itinayo sa dagat, eksaktong kopya ng isang offshore platform. Sumakay ang Alpha at Bravo team sa kani-kanilang speedboats at umalis. Bawat team ay binubuo ng 6 na sundalong naka-full gear. Samantala, mag-isa lang si Joey. Ang ibinigay lang sa kanya ay basic underwater equipment at counting sandata. Talagang mag-isa ka lang? Huling tanong ni Mike. Tumango si Joey. Simulan ang operasyon. Sa hudyat and Coronel, sabay-sabay na kumilos ang 3 team. Ang Alpha at Bravo teams ay gumamit ang magarbong taktika upang makalapit sa istruktura. Ang ingay ang kanilang mga speedboat ay umalingaw-ngaw sa dagat. Ngunit hindi makita si Joy. Walang nakakalam kung saan siya nagpunta. 10 minuto ang lumipas. Sinimulan ng Alpha Team ang pagpasok mula sa silangang bahagi ng istruktura. Ang Bravo Team naman ay papalapit mula sa kanluran. Ngunit wala pa ring bakas ni Joy. 20 minuto.
Nagsimula na ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang team. Kahit na ito'y simulation lang, ang tension ay parang sa tunay na labanan. Noon, teka ano to? Nagulat si Colonel Rogers na nagmamasid mula sa control room. Isang imahe mula sa underwater camera. Sa ilalim ngang istruktura, sa pinakamalalim na bahagi, mayroong gumagalaw. Si Joey. Dahan-dahan siyang pumapasok mula sa pinakamalalim na bahagi ng istruktura sa lalim na 10 metro. Isang ruta na walang sinuman ang inaasahan. Paano siya humihinga diyan? Gulat na tanong ng isang teknisyan. Ngunit tila walang problema si Joy. Malaya siyang gumagalaw na parang isang isda. 30 minuto ang lumipas. Habang gabala pa rin sa pakikipaglaban ng Alpha at Bravo teams, biglang tumunog ang alarma sa lubong istruktura. Ano yon? Anong nangyayari? May nakapasok sa Central Computer Room. Nakagulo ang control room. Nang suriin ang mga kamera, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang bumungat sa kanila. Narating na ni Joey ang pinakasentrong istruktura. At ang mas nakakagulat, wala man lang siyang bakas eng basa ganap na tuyo. Paano siya nakarating doon ng ganun kabilis at tuyo? Lahat ay tulala. 40 minuto, natapos ang simulation. Ang resulta ay nakakagulat. Ang Alpha at Bravo teams ay nasa labas pa rin ng istruktura, nakikipaglaban. Hindi pa sila ganap na nakakapaso. Samantala, si Joy ay nailigtas na ang lahat ng bihag at natalo na ang lahat ng kunwaring terorista. Mag-isa, hindi makapagsalita si Colonel Rogers. Sa 30 taon niya sa Navy SEALs, ngayon lang nangyari ito. Paano nangyari yon? Si Jessica ay ganap na nabigla. Ang hindi nila magawa bilang isang team ay nagawa ni Joy ng mag-isa. Oras ng hapunan, pinalibutan ng lahat ng sundalo si Joy. Hindi na pangungutya, kundi tunay na pakamangha. Hoy, paano mo ginawa yon? Tanong ni Mike. Tahimik na sumagot si Joey. Dumaan po ako sa daluyan ng tubig. Daluyan ng tubig? May mga tubo po sa ilalim ng istruktura. Kung susundan ninyo yon, makakapasok kayo sa loob. Umiling si Brett. Pero 10 metro ang lalim nun. Paano ka huminga? Nakatubili sandali si Joy. Pinihil ko po. Mahigit 10 minuto? Opo. Hindi makapaniwala ang lahat. Nun, nagsalita si Jessica. Isa ka ba talagang ordinaryong Pilipino? Tinitigan siya ni Joey. Sa unang pakakataon, tila siya nag-alinlangan. Isa lang po akong taong lumaki sa dagat. Misteryoso pa ring sagot. Ngunit isang bagay ang malinaw. Si Joey ay hindi katulad ng sinumang nakilala nila. Kinagabihan, nag-isa si Colonel Rogers sa kanyang opisina. Muling binabasa ang profile ni Joey. Ngunit ordinaryong impormasyon lang ang nakasulat doon. Walang espesyal na karanasan o record ng special training. Sino ka ba talaga? Bulong ng koronel. Bukas, isang mas malaking pagsubok ang naghihintay. Malalaman na ba ang tunay na pagkatao ni Joy? Huling araw ng pagsasanay. Sa loob ng 4 na araw, patuloy na nagpakita si Joy ng mga nakakagulat na resulta. Mula sa underwater infiltration, hostage rescue, hanggang sa bomb disposal, tinalo niya ang mga veteranong Navy SEAL sa lahat ng larangan. Ngayon, ganap nang nagbago ang tingin ng lahat ng sundalo kay Joy. Ang pangmamalit at pangungutya ay napalitan ng paggalang at takot. Pagkatapos ang huling pagsasanay, tinipon ni Colonel Rogers ang lahat. Isang buwan ng joint training ang natapos na. Seryoso niyang sabi. Sa totoo lang, ang pagsasanay na ito ay isang malaking sorpresa para sa amin. Huminto ang tingin ng koronel kay Joey. Lalo na ang kakayahan ni Sundalo Jose de la Cruz. Huminto siya sandali. Ay ang pinakamahusay na nakita namin. Tumango ang mga sundalo sa paligid. Isang katotohanang hindi may kakaila. Sundalo de la Cruz, may isa lang akong huling tanong. Seryosong sabi ni Colonel Rogers. Sino ka ba talaga? Lahat ng mata ay nakatuon kay Joey.
Ang tanong na gumugulo sa kanilang isipan sa loob ng isang buwan. Sandaling nanahimik si Joy. At sa kadahan-dahang nagsalita, "Ako po ay miyembro ng Naval Special Operations Command ng Philippine Navy. Ang NAVSOCOM." Napigil ang hininga ng lahat. "NAVSOCOM?" Ulit ni Mike. "Kilala rin po bilang Philippine Navy SEALs," mahinang paliwanag ni Joy. "Isang unit para sa underwater demolition." "May ganyang unit pala sa Pilipinas?" Gulat na tanong ni Brett. "Opo. Itinatakpo noong 1956. Nanigas ang mukha ni Colonel Rogers. Narinig na niya ang tungkol sa NAVSOCOM. "Miyembro ka talaga ng NAVSOCOM?" "Opo. 12 taon na po akong nagsisilbi." Lahat ng sundalo ay nabigla. Ang inaakala nilang ordinaryong tao ay isa palang miyembrong pinakamahusay na Special Forces ng Pilipinas. Nanginginig na tanong ni Jessica. "Ibig sabihin, niloloko mo kami mula pa sa simula?" Umiling si Joy. "Hindi ko po kayo niloko. Hindi ko lang po sinabi." "Bakit?" "Dahil hindi niyo naman po tinanong." Biglang natahimik ang lahat. Toto nga. Mula pa sa simula, minaliit nila si Joy. Hindi sila kailanman seryosong nagtanong tungkol sa kanyang pagkatao. Gulat na sabi ni Mike. "Ibig sabihin, lahat ng training na ginawa natin ay napakadali lang para sayo?" "Hindi po. Marami po akong natutunan." Mapakumbabang sagot ni Joy. Lalo na ang mataktika ng Navy SEALs ay talagang kahanga-hanga. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang ipinakita niyang galing ay higit pa sa kanila. Nagtanong pa si Colonel Rogers. "Ano ang mapangunahing misyon ng NAVSOCOM?" "Underwater infiltration, demolition, reconnaissance, at pagpasok sa teritoryo ng kalaban." "Pagbasok sa teritoryo ng kalaban?" "Opo. Mga misyon tulad, nega, pagpasok sa mga lugar na kontrolado nega, mga kawe." Lalong namutla ang nga sundalo. Iyon ay isa sa mga pinakapanganib na misyon na ginagawa rin ng Navy SEALs. Maingat na nagtanong si Brett, "Nagawa mo na ba ang ganyang misyon?" Nakatubili sandali si Joey. "Ilang beses na po." "Saan?" "Hindi ko po maring sabihin. Isang sikretong militar." Ngunit sapat na ang maikling sagot na iyon. Hindi makapaniwalang sabi ni Jessica. "Ibig sabihin, may tunay kang karanasan sa laban?" "Opo." "Gaano katagal?" "Mga 7 taon po." Natamema ang lahat. 7 taong karanasan sa totoong labanan? Mas marami pa yon kaysa sa karamihan sa mga Navy SEALs. Nanginginig na tanong ni Mike. "Ibig sabihin, sa loob ng 1 buwan na minamaliit ka namin." "Okay lang po." Mahinang sabi ni Joy. "Sa totoo lang po, noong una, nadismaya rin po ako sa inyo." Biglang naktas ng tingin ang lahat. Pero habang tumatagal ang training, naintindihan ko kung bakit ang Navy SEALs ang pinakamalakas sa buong mundo. Isang taos-pusong salita mula kay Joy. "Lalo na ang inyong teamwork at paggamit ng taktika ay talagang marami akong natutunan." Sabi ni Colonel Rogers na may komplikadong ekspresyon. "Kung gayon, ang lamang mo lang sa amin ay ang kakayahan mo sa ilalim ng tubig?" Nag-isip sandali si Joy. "Siguro po. Makaiba po kasi ang kapaligiran." "Anong ibig mong sabihin?" "Ang dagat ng Pilipinas ay iba sa Amerika. Mas malamig, mas malakas ang alon." Nagpatuloy siya sa paliwanag. "Sa ganitong kapaligiran ako naksanay sa loob ng 12 taon, kaya siguro natural na lang sa akin." Bulong ni Jessica. 12 taon. Siya ay 3 taon pa lang bilang instructor ng Navy SEALs. Nagtatakang tanong ni Brett. "Kung ikukumpara, ano ang NAVSOCOM sa Navy SEALs?" Maingat na sumagot si Joy. "Mahirap pong ikumpara. Bawat isa po ay may kanya-kanyang kalakasan." "Ano-ano yon?" "Ang Navy SEALs po ay nakahihigit sa kagamitan at firepower. Ang NAVSOCOM naman po ay mas umaasa sa individual na kakayahan." Tumango si Mike na parang naintindihan. "Kaya pala nagawa mo ang lahat ng iyon ng mag-isa." "Opo. Kadalasan po, mag-isa o maliit na grupo lang kami kung kumikilos.
Lahat ay nalinawan na. Ang kanyang pambihirang individual na kakayahan, ang galing na talunin ang isang buong team ng mag-isa, at ang hindi makataong kakayahan sa ilalim ng tubig. Mula pa sa simula, siya ay isang mandirigma mula sa ibang antas. Taos-pusong sabi ni Colonel Rogers, Sundalo de la Cruz, maraming salamat. Marami kaming natutunan. Yumuko si Joy. Ako rin po, maraming salamat. Ngunit si Jessica lang ang may komplikadong ekspresyon. Sa loob ng isang buwan, nalaman niya kung gaano siya naging mayabang. Kinagabihan, nahanda ngang isang farewell party ang lahat para kay Joy. Ngayon, buong puso na nila siyang kinikilala at iginagalang. Ngunit si Joey ay nanatiling mapagkumbaba. Marami po akong natutunan sa inyo. Tumawa si Mike. Anong naituro namin sa'yo? Natutunan ko po ang teamwork. Na minsan, mas malakas pa rin ang sama-sama kaysa sa mag-isa. Naantik ang lahat. Ngunit si Jessica ay hindi pa rin mapakali. Ang lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya sa loob ng isang buwan ay bumabalik sa kanyang isipan. Lalo na ang sinabi niya noong unang araw. Gusto mo, gawan kita nga anak? Ang pagsabi niyon sa isang elite special forces member ng Pilipinas ay sobrang nakakahiya. Ngunit may mas malaki pang sorpresa na naghihintay. Mayroon pang isang katotohanan na hindi pa inilalantat si Joey. Sa kalagitnaan ng farewell party, lahat ng Navy SEALs ay nakapalibot kay Joey, naginuman ng beer at nakukwentuhan. Ibang-iba na ang atmosfera. Ang mataong dating ng mamaliit kay Joey ay buong puso na siyang iginagalang. Ngunit si Jessica ay mag-isang nakaupo sa isang sulok. Hawak ang isang lata ng beer, hindi niya ito mainom. Ang lahat ng ginawa niya sa loob ng isang buwan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Lalo na ang nakakaniusutong salita na binitiwan niya nung unang araw. Lumapit si Joey kay Jessica. Hawak niya ang isang latang soda. Hindi pala siya uminom ng alak. Bakit po kayo nag-isa? Mahinang tanong ni Joey. Naktaas ang tingin si Jessica. Walang bakas ang galit o sama ang loob sa kanyang mukha. Sa halip, may pak-alala. Sorry, mahinang sabi ni Jessica. Para saan po? Sama sinabi ko noong una. Umiling si Joey. Huwag niyo na pong isipin yon, naintindihan ko po. Naluha si Jessica. Nalaman niya kung gaano siya naging mayabang at bastos. Hindi ko man lang alam kung sino ka talaga. Okay lang po, sabi ko na. May sinseridad sa boses ni Joey. Sa totoo lang po, noong una, nagalit din ako. Pero naintindihan ko. Ang ano? Na mayroon po kayong ipinagmamalaki, ang pagiging Navy SEALs. Tumango si Jessica. Iyon nga. Ako rin po, mayroon akong ipinagmamalaki sa NAFSOCOM, kaya naintindihan ko po ang nararamdaman ninyo. Noon, lumapit si Colonel Rogers. Seryoso ang kanyang muka. Sundalo de la Cruz, maaari ba tayong mag-usap sandali? Pumunta si Joey at ang koronel sa isang tahimik na lugar. Sumunod si Jessica. Mayroon lang akong gustong kumpirmahin. Bumaba ang boses ni Colonel Rogers. Tungkol sa NAFSOCOM ng Pilipinas. Bahagyang sumeryoso ang mukha ni Joey. At kinumpirma ko rin ang impormasyon tungkol sa iyo. Naglabas ang koronel ng ilang papel. Tila malihim na dokumento. Jose de la Cruz. Nakasulat dito na isa ka sa mga pinakamahusay na ahente ng NAFSOCOM. Hindi umimik si Joey. Lalo na ang iyong mga record sa mga misyon sa ibang bansa ay kahanga-hanga. Nagpatuloy ang koronel habang binubuklat ang mga papel. Afghanistan, Somalia, Iraq, ilang beses ka ring sumabak sa joint operations kasama ang US military. Nagulat si Jessica. Hindi niya alam na nagpapadala pala ng sundalo ang Pilipinas sa mga lugar na iyon. Hindi lang yan. Lalong sumeryoso ang boses ng koronel. Nakasulat din dito na marunong kang Pranses, Arabe, at kahit Ruso. Tahimik pa rin si Joey. At ang pinakanakakagulat, binuklat ni Colonel Rogers ang huling pahina, ay ang listahan ng mamedalya,
na natanggap mo mula sa gobyerno ng Pilipinas. Sa papel ay may mahabang listahan ng mapangalan ng medalya. Isa-isang binasa ng koronel ang maito. Special Defense Commendation, First Class Defense Commendation, Second Class Defense Commendation. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Umiling si Jessica. Ibig sabihin, isa siyang pambansang bayani ng Pilipinas, paliwanag ni Colonel Rogers. Para makatanggap ng ganito karaming medalya, kailangan mong isugal ang iyong buhay para sa iyong bansa. Namutla si Jessica. Ang taong minamalit niya sa loop ngang isang buwan ay ganitong klase palang tao. May mas nakakagulat pa. Naglabas ang koronel sa isa pang dokumento. Sa loop ngang huling 5 taon, ang nga hostage rescue operation sa rehiyon M. Pacifico kung saan kakasama 100% success rate. Ibig sabihin, walang palya. Pati si Colonel Rogers ay namamangha. Kahit ang Navy SEALs ay hindi umabot sa ganitong antas. Sa vakas, naksalita si Joey. Sinuwerte lang po. Suwerte? Napangisi ang koronel. 10 taon kang sinuwerte? Nanginginig na tanong ni Jessica. Kung gayon, ikaw talaga. Isa lang po akong taong mahilig sa dagat. Mapakumbabang sagot pa rin ni Joey. Ngunit ngayon, iba na ang kahulugan ng gasalitang iyon. Hindi lang niya gusto ang dagat. Ang dagat ang kanyang tahanan. Taos pusong sabi ni Colonel Rogers, Sundalo de la Cruz, isang malaking karangalan. May malalim na paggalang sa kanyang boses. Na makasama sa pagsasanay ang isang taong tulad mo. Sa party, nakakasiyahan pa rin ang ibang sundalo. Hindi pa nila alam ang tunay na pagkatao ni Joey. Ngunit si Jessica, alam na niya. Alam na niya kung anong klaseng tao ang minamaliit niya sa loob ng isang buwan. Isang bayani ng Pilipinas. Isang tunay na mandirigma na isinugal ang buhay para ipagtanggol ang kanyang bansa. At isang tunay na malakas na tahimik na tinis ang lahat ng insulto. Napakagago ko, bulong ni Jessica. Tinitigan siya ni Joy. Hindi po, ipinagtanggol niyo lang po ang Pride Navy SEALs. Pero natuto rin po ako kung ano ang tunay na lakas. Isang taos pusong salita mula kay Joy. Na mas mahalaga ang pagiging malakas ng sama-sama kaysa sa pagiging malakas ng mag-isa. Gabi na nang matapos ang party. Ngunit si Jessica ay malalim pa ring nag-iisip. Bukas, babalik na si Joey sa Pilipinas. At siya, habang buhay niyang dadalhin ang kahihiyang ito. Ngunit may isa pang nakakagulat na katotohanan na natitira. Ang tunay na dahilan kung bakit sumali si Joey sa pagsasanay na ito. Kinabukasan ngang umaga, abala na si Joey sa paghahanda sa kanyang pag-alis. Ang huling sandali bago siya pumunta sa airport. Lahat ng Navy SEALs ay lumabas para ihatid siya. Ibang-iba na ang atmosfera kumpara sa isang buwan na nakalipas. Ngayon, ang kanilang mamata ay punong paggalang at panghihinayang. Lumapit si Colonel Rogers kay Joey. May hawak na naman siyang madokumento. Ang resulta ng pakikipag-ugnayan niya sa headquarters ng Philippine Navy buong gabi. Bago ka umalis, may huli lang akong gustong kumpirmahin. Bahagyang sumeryoso ang mukha ni Joy. Tila may inaasahan siya. Binuklat ni Colonel Rogers ang mga dokumento at binasa ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang tunay na dahilan kung bakit sumali si Joey sa pagsasanay na ito. Isang disciplinary action. Isang parusa dahil sa isang hostage rescue operation noong Enero ng nakarang taon. Kahit na naging matagumpay ang operasyon, sinuway ni Joey ang utos ng kanyang superior na umatras na at bumalik siyang mag-isa sa lugar ng laban. Ang dahilan ay simple. May mga batang bihak na hindi pa naililitas. Ang resulta ay perpekto. Nailigtas niya ang lahat ng 12 sibilyan at walang nasaktan. Ngunit sa militar, mas mahalaga ang proseso kaysa sa resulta. Ang pagsuway sa utos ay pagsuway sa utos. At ang mas nakakagulat, hindi lang isang beses nangyari ito. Sa nakaraang taon lamang, 3 beses nang nangyari ang katulad na insidente. Lahat ay dahil sa
kanyang desisyon na iligtas ang mga sibilyan, lalo na ang mga bata. Itinuring ngang masuperiors na masyadong emosyonal si Joey. Mas inuna raw niya ang damdamin kaysa sa malamig na pag-isip. Kaya ipinadala siya sa joint training na ito kasama ang U.S. military upang matuto ang mas sistematiko at disiplinadong paraan ng pag-isip. Sa madaling salita, para kay Joey, ang pagsasanay na ito ay isang parusa. Hindi isang gantimpala, kundi isang disiplina. Nang malaman ito ngang sundalo sa paligid, nabigla sila. Lalo na si Jessica, na namutla. Ang taong minamaliit at ininsulto niya sa loob ng isang buwan ay isang tunay na bayani na isinugal ang buhay at sinuway pa ang utos para lang mailigtas ang nga bata. Habang inilalantat ang lahat ng ito, nakayuko si Joey. Tila nahihiya. Ngunit hindi siya nahihiya sa pagsuway sa utos, kundi sa katotohanang nagdulot ng abala sa kanyang ngunit ang kanyang ginawa. Tinanong ni Colonel Rogers kung pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Matigas ang sagot ni Joey. Hindi po ako nagsisisi. Kung mangyari po ulit ang parehong sitwasyon, gagawin ko po ulit ang parehong bagay. Sa sandaling iyon, naintindihan ng lahat. Ito ang tunay na anyo ngang isang sundalo. Ito ang puso ngang isang tunay na bayani. Mahalaga ang utos at disiplina, ngunit mas mahalaga ang buhay ng tao. Umiyak si Jessica. Nalaman niya kung gaano nakakahiya ang lahat ng ginawa niya sa loob ng isang buwan. Lalo na ang masasakit na salitang binitiwan niya noong unang araw, na parang mga punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit si Joey ay nanatiling mapagkumbaba. Hindi raw siya bayani. Ginawa lang daw niya ang dapat gawin. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, natutunan daw niya ang kahalagahan ng teamwork. Nalaman niyang mas malakas pa rin ang sama-sama kaysa sa mag-isa. Taos-pusong sinabi ni Colonel Rogers na ang pagdating ni Joey sa kanila ay hindi isang parusa, kundi isang biyaya. Sila raw ang mas maraming natutunan. Ipinakita raw niya kung ano ang tunay na sundalo, kung ano ang tunay na katapangan. Sumang-ayon din ang ibang sundalo. Dati, puno silang pagmamalaki bilang Navy SEALs, ngunit ngayon, nalaman nila kung ano ang tunay na pagmamalaki. Dumating na ang oras ng pag-alis papuntang airport. Nang bitbitin ni Joey ang kanyang bag at tumayo, pinalibutan siya ngahat ng sundalo. Ibang-iba na ang itsura, kumpara sa isang buwan na nakalipas. Huling humingi ng taos-pusong paumanhin si Jessica. Nagpasalamat pa si Joey. Pinalakas daw siya ni Jessica. Noong una, nagalit daw siya. Ngunit habang nagtitiis, nalaman daw niya kung ano ang tunay na lakas. Ang dagat ay konektado sa lahat ng lugar. Ang huling salitang iniwan ni Joey bago siya umalis sa training center. Nang makaalis si Joey, naging tahimik ang training center. Ngunit sa pusong lahat, mayroong nagbago. Isang araw na nalaman nila kung ano ang tunay na bayani, kung ano ang tunay na lakas. Naintindihan na nila ngayon na ang taong pinakamaliit tingnan ay maaring siyang pinakamalaki. Na ang taong pinakatahimik ay maaring siyang pinakamalakas. At ang tunay na bayani ay hindi ang may magarbong anyo, kundi ang taong tahimik na ginagawa ang dapat gawin. Isang linggo ang lumipas mula nang umalis si Joey. Sa panlabas, bumalik na sa normal ang training center ng Navy SEALs. May mga bagong trainees, at ang madating sundalo ay bumalik sa kanilang mga gawain. Ngunit lahat ay nagbago. Si Jessica ay hindi na ang dating mayabang na instructor. Kapag nakikipag-usap sa mga bagong trainees, hindi na siya basta-basta humusga. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi na niya huhusgahan ang isang tao batay sa panlabas na anyo. Lalo na sa mga exchange members mula sa ibang bansa, mas naging maalalahanin siya. Kahit hirap sa wika o maliit tingnan. Sinisikap niyang unawain muna ang kanilang tunay na pagkatao. Ganun din sina Mike at Brett. Mayroon pa rin silang pagmamalaki bilang Navy SEALs. Ngunit natutunan nilang hindi iyon dahilan para malitin ang iba. Ang tunay na lakas ay hindi nakmumula sa pagmamalit sa kapwa,
kundi sa pakilala at pakatuto mula sa isa't isa. Isinabit ni Colonel Rogers ang isang larawan ni Joey sa pader ng kanyang opisina. Isang group picture na kuha noong huling araw ng training. Ang maliit na lalaking taga-silangang Asya na nakatayo sa gitna ay hindi na mukhang kakaiba. Sa katunayan, siya ang pinakanatural tingnan. Madalas niyang ikwento sa mabagong instruktor ang tungkol kay Joey. Isang buhay na halimbawang tunay na pamumuno at katapangan. Hindi ang laki ang mahalaga. Ang laki ngang puso ang importante. Naging paboritong kasabihan ng koronel. Samantala, ano na kaya ang ginagawa ni Joey sa Pilipinas? Bumalik siya sa kanyang unit at muling sumabak sa mapang-araw-araw na pagsasanay. Ang isang buwan sa Amerika ay parang isang panaginip. Tinanong siya ang kanyang superiors tungkol sa training. Simpleng sumagot si Joey. Marami raw siyang natutunan, lalo na ang kahalagahan ng teamwork. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari sa ibang lugar. Nakbago ang tingin ng makasamahan niya sa kanya. Ang karanasan ng isang buwang pagsasanay kasama ang U.S. Navy SEALs ay naging isang malaking yaman. At higit sa lahat, nakbago si Joey mismo. Dati, sanay siyang kumilos mag-isa, ngunit ngayon, aktibo na siyang nakikilahok sa matraining kasama ang kanyang makasamahan. Ibinabahagi rin niya sa kanila ang mga team tactics na natutunan niya sa Amerika. Nalaman niyang ang tunay na pagkatuto ay ang pagbabahagi ng iyong natutunan. Ilang buwan ang lumipas, isang espesyal na balita ang dumating kay Joey. Isang opisyal na liham ng pasasalamat mula sa headquarters ng U.S. Navy SEALs. Isang liham na may pirma ni Colonel Rogers at ng lahat ng makalahok sa training. Nakasulat sa liham na marami silang natutunan dahil kay Joey. Lalo na ang tunay na diwang pagiging sundalo at sakripisyo. Sa dulo ng liham, may personal na mensahe mula kay Jessica. Para kay Joey, binigyan mo akong pinakamahalagang aral. Salamat sa pagtuturo kung ano ang pagpapakumbaba at kung ano ang tunay na lakas. Lagi kitang igagalang. Napangiti si Joey habang binabasa ang liham. Naalala niya ang mga sandaling iyon. Nung una, talagang nagalit siya. Lalo na ang mga masasakit na salita ni Jessica ay mahirap tiisin. Ngunit habang nagtitiis, nalaman niya na mas malaking kapangyarihan ang pagsisikap na umunawa kaysa sa magalit. Na mas ginagawa ng isang malakas na tao ang magpatawad kaysa sa gumanti. At higit sa lahat, natutunan niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapasuko sa kalaban, kundi ang pagkilala sa isa't isa at sabay na paglago. Isang taon ang lumipas, muling sasali si Joey sa isang international joint training. Sa pagkakataong ito, hindi na parusa, kundi isang tunay na gantimpala. Bago umalis sa airport, inihatid siyang kanyang nga kasamahan. Sa pagkakataong ito, sabihin mo na agad kung sino ka talaga, pabirong sabi ngang isa sa kanila. Tumawa si Joey. Mas masaya kung dahan-dahan nilang malalaman. Ngunit iba na ngayon, mayroon na siyang kumpiyansa na hindi na magagalit kahit maliitin siya tulad ng dati. Dahil alam niyang sa pamamagitan ng mga karanasang iyon, mas marami siyang matututunan. Habang umaangat ang eroplano, tinitigan ni Joey ang asul na dagat sa labas ng bintana. Ang dagat ay talagang konektado sa lahat ng lugar. Ang dagat ng Pilipinas at Amerika, at ang lahat ng dagat sa buong mundo ay isa. Ganon din ang pusong Macau. Iba't ibang bansa, iba't ibang kultura, iba't ibang wika, ngunit sa huli, maaring makaugnay sa isang puso. Ito ang tunay na lakas. Hindi ang pagtalo sa iba, kundi ang pagtalo sa sarili, hindi ang magalit, kundi ang magtiis at umunawa. Hindi ang maging magaling mag-isa, kundi ang sabay na lumago. At higit sa lahat, kahit muhang mahina, huwag sumuko, kahit muhang maliit, ipagpatuloy ang sariling landas. Ito ang kahulugan ng tunay na lakas na natutunan ni Joey. At ito rin ang mahalagang aral na dapat nating tandaan. Hindi ang panlabas na anyo ang lahat. Ang tunay na mahalaga ay ang tunay na pagkatao na nakatago sa loob ng puso.
Huwag basta-basta humusga ng kapwa. Maaring mayroon siyang makwento at karanasan na hindi mo kayang isipin. At tandaan, ang tunay na malakas ay hindi ang taong malakas ang boses, kundi ang taong tahimik na ginagawa ang dapat niyang gawin. Isang taong may pusong kasing lalim at kasing lawak ng karagatan.